Kumusta mga kasaliksik? Sa bawat sulok ng mundo ay may mga kuweba na tila ba tahimik lang na nakatago. Subalit ang totoo, puno ang mga itito ng mga lihim, kababalaghan at kasaysayang matagal nang nakalibing. Mula sa madilim na bangin ng Ellison Cave na tila direktang bumubulusok sa kailaliman ng lupa hanggang sa pinakamatandang Neanderthal na nahukay sa isang kuweba sa Italia na nagbukas ng pinto sa ating sinaunang pinagmulan. Pag-uusapan natin ang 10 nakakakilabot na bagay na natuklasan sa loob ng mga kuweba. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10. Ang madilim na bangin ng Ellison Cave. Sa mga bundok ng Georgia, USA, matatagpuan ang isang napakadilim at napakalalim na yungib na tila baga itinatago ang mga lihim ng kalaliman. Ang Ellison Cave, hindi ito yung tipikal na kuweba na pasalubong ang bunganga sa gilid ng bundok. Hindi, ito ay isang tuwid na patayong hukay na bumubulusok pababa sa kailaliman ng lupa. Isang natural na elevator patungo sa pusod ng mundo. Ang Ellison Cave ay isa sa mga pinakasikat at pinakapinupuntahang caving sites sa Georgia. Pero huwag kang basta-basta papasok dahil isang maling hakbang lang, posibleng hindi ka na makalabas. Ang mga bumibisita rito ay hindi lang mga explorers, kundi mga thrill seekers na gustong subukan ang sarili sa panganib. Ibinabala na ng mga eksperto. Sobrang dilim, sobrang lalim at sobrang delikado. May mga ulat ng mga naaksidente at hindi na nakabalik sa liwanag ng araw. Isa itong paalala na kahit modernong panahon na tayo, may mga bahagi pa rin ng mundo na hindi pa rin kayang lubusang sakupin ng tao. Isang hakbang, isang buhos ng adrenaline at isang bulag na dilim. Iyan ang naghihintay sa mga magtatangkang sumilip sa Ellison Cave. Number 9. Ang sinaunang libingan ng mga higanting lemur. Sa ilalim ng tubig ng isang yunggib sa Madagascar, isang nakakagimbal na tuklas ang natagpuan noong 2015. Isang libingan ng mga nilalang na matagal nang pinaniniwalaang nawawala. Ang mga higanting lemur, ang mga cute na lemur na napapanood natin sa cartoons. Ang mga ito ay dambuhalang bersyon, maaaring kasing laki ng isang batang tao. At ang mas nakakakilabot, sabay-sabay silang namatay sa lugar na iyon para bang may malaking trahedyang naganap o sadyang may misteryosong puwersa ang nagdala sa kanilang katapusan. Mahigit 50 species ng lemur ang dating umiiral, pero ngayon 33 na lamang ang natitira. Ang libingang ito ay nagsilbing paalala kung gaano kaapekto ang presensya ng tao sa likas na yaman ng mundo. Isa ba itong ebidensya ng isang sinaunang pagpatay ng tao sa mga hayop? O may mas malalim pang dahilan sa likod ng kanilang pagkamatay? Habang patuloy ang pagsisid ng mga siyentipiko sa katotohanan, lalong lumalalim ang hiwaga. Sa ilalim ng tubig at dilim ng yunggib na iyon, isang libingang hindi para sa tao ang matatagpuan, kundi para sa mga halimaw ng nakaraan. Number 8. Ang higanting paraiso sa ilalim, Son Doong Cave. Sa gitna ng kagubatan ng Vietnam, natuklasan ang isang kuweba na hindi lang basta kuweba. Ito ay isang sinaunang kaharian sa ilalim ng lupa. Ang Son Doong Cave ang may hawak ng titulo bilang pinakamalaking cave passage sa buong mundo. At sa loob nito'y tila ibang mundo ang iyong madadatnan. May sarili itong ecosystem. May ilog, kagubatan, at mga hayop na wala kahit saan pa sa mundo. Para kang pumasok sa kwento ni Jules Verne, isang lihim na mundo sa ilalim ng ating mga paa. Ang tawag nga ng ilan dito ay Garden of Eden dahil sa likas nitong kagandahan at kalikasan. Pero huwag mong akalaing madali lang itong puntahan. Kailangan mong mag-hike ng 5 days bago makarating.
Isipin mo yon, 5 araw ng paglalakad kapalit ang pagpasok sa isang kuweba na mistulang itinago ng kalikasan para sa mga handang maglakbay lampa sa ordinaryo. Isang paraisong may sariling buhay at lihim na nakasilong sa dilim ng mundo. Number 7. Mga higante ng Lovelock Cave. Sa disyerto ng Nevada, isang kuweba ang matagal nang pinapaniwalaang tahanan ng mga nilalang na labis ang laki, mga higante. Ang Lovelock Cave ay sentro ng isang misteryo na hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa rin ng mga siyentipiko at mga lokal. Ayon sa kwento ng mga katutubong tribo, minsan daw ay may mga higanting nilalang na tumira sa lupaing iyon at pinaniniwalaang dito rin naganap ang huling labanan ng kanilang lahi. Sa loob ng kuweba, natagpuan ang mga buto at ilan sa mga ito ay di umano'y mas malalaki kaysa sa karaniwang tao. Bagamat maraming regular-sized na buto ang nadiskubre, ang ideya ng mga 3-meter tall giants ay patuloy na pumupukaw sa isipan ng mga naniniwala sa ancient legends. Katotohanan ba ito o katang-isip lang? Ang Lovelock Cave ay hindi lamang isang lugar ng archaeological discovery, kundi isang episentro ng matagal ng alamat na baka lang ay may halong katotohanan. Kaya kung makatagpo ka ng kakaibang anino sa kuweba, baka hindi lang imahinasyon mo iyon, baka isa sa kanila pa rin ang naroroon. Number 6. Ang misteryosong bagong uri ng tao. Noong 2019, isang napaka-importanting tuklas ang yumanig sa mundo ng siyensya, ang bagong species ng tao na natagpuan sa isang kuweba sa Pilipinas. Ang kanilang mga buto ay kakaiba. Hindi sila kasing tangkad ng modernong tao at hindi rin kapareho ng Neanderthal. Ang mga ito ay may sukat na bahagya lang sa lampas 1 meter at may kakaibang estruktura ng katawan. Tila nilikha para sa pag-akyat sa mga puno sa paligid. Isang tunay na evolutionary twist sa ating pagkatao. Ang nakakakilabot dito, kasabayan nila ang mga Neanderthal at Homo sapiens. Ibig sabihin, 3 iba't ibang uri ng tao ang posibleng magkasabay na nabuhay sa mundo. Nakakakilabot isipin na may mga kapwa-tao tayo dati na ngayon lang natin nadiskubre. Kung natagpuan sila sa Pilipinas, posible kayang may iba pang hindi pa nalalaman sa ibang panig ng mundo. Ang kanilang katahimikan ay waring sigaw mula sa nakaraan na nagpapahiwatig. Hindi pa tapos ang ating kasaysayan. Number 5. Ang alamat ng mga Hobbit. Buhay na ba noon? Oo, hindi ito joke. May seryosong usapin na minsang naging laman ng National Geographic ang pagkakatuklas sa mga nilalang na mistulang mga Hobbit sa isang kuweba. Hindi ito direktang kopya ng mga tauhan sa Lord of the Rings. Pero ang mga natagpuang buto ay tila ebidensya ng maliit na lahi ng tao na may sukat na hindi aabot sa 4 feet ang taas. May ilan pang naniniwala na mas matagal silang nabuhay kaysa sa inaakala ng karamihan. Posibleng libu-libong taon na silang nanirahan sa mga kuweba ng nakaraan. Marami ang nag-aalinlangan, marami rin ang humahanga. Pero ang katotohanang may ganitong klasing mga nilalang na posibleng nabuhay noon ay parang pagbukas ng pinto patungo sa mundo ng alamat. At alamat lamang natin, dating inakalang katang-isip. Sa bawat patak ng alikabok mula sa mga sinaunang kuweba, tila mas lalo tayong inilalapit sa mga kwentong akala natin ay gawa-gawa lang. Pero paano kung totoo nga ang lahat ng iyon? Number 4. Ang mahiwagang crone ng Catskills. Isang araw sa kabundukan ng Catskills sa New York, may 2 lalaki ang nakatagpo ng isang kakaibang bagay sa loob ng kuweba. Isang nilulumot na rebultong gawa sa kahoy, may mga pako sa mga mata at may lubid sa leeg. Kung ikaw ang makakita nito, tatakbo ka na lang siguro palayo, no?
Pero hindi sila. Sa halip, dinala nila ito pauwi at doon nagsimula ang kanilang bangungot. Mula sa simpleng kababalaghan hanggang sa mga aparisyon, tila baga may espiritong nakakulong sa krone na unti-unting bumabalot sa kanilang tahanan. Ayon sa kanilang salaysay, may mga multong nagpapakita, mga bagay na gumagalaw mag-isa at pakiramdam na laging may nakamasid. Tumawag sila ng mga paranormal expert para paalisin ang espiritu at tuluyang tanggalin ang rebulto. Ngunit sa bawat yugto ng kanilang karanasan, lalong lumalim ang misteryo. Saan nanggaling ang krone? Sino ang gumawa nito? At higit sa lahat, ano ang pumasok sa kanilang bahay nang simulang pagpakialaman ang bagay na yon? Isa itong paalala, hindi lahat ng bagay na natatagpuan mo sa kuweba ay dapat mo nang iuwi. Number 3. Ang nilapa ng mga hiyena. Karumal-dumal na tuklas sa Italia. Isang kuweba malapit sa Roma ang minsang inakalang simpleng tambakan lang ng buto ng Neanderthal. Pero sa masusing pagsusuri na diskubre ng mga arkeologo na hindi basta nalaglag lang ang mga butong iyon. Ang mga ito ay nilapa at pinaghati-hati at base sa mga marka sa mga buto may mas madilim na katotohanan. Nilamon sila ng mga hayop, mga hyena. Ayon sa mga tala, ang mga buto ay mula sa 7 men, isang babae at isang batang lalaki. Isang buong grupo ng sinaunang tao nilusob at kinain ng mga mababangis na nilalang. At ang mas nakakakilabot pa, natagpuan din sa loob ng kuweba ang mga buto ng kabayo at rhino. Tila baga isang sinaunang buffet ng karne sa gitna ng kadiliman. Sinasabing isang lindol ang siyang nagselyo ng kuweba, kaya't napanatiling buo ang mga labi sa loob ng libu-libong taon. Isang tunay na frozen crime scene ng kalikasan. Isang paalala na kahit ang pinakamatitibay sa sinaunang panahon ay kayang manghina sa harap ng gutom na kagat ng kalikasan. Number 2, ang sinaunang kayamanang kumakaway, ancient glowing stones. Sa isang tagong kuweba na hindi malinaw kung saan matatagpuan, may isang matapang na explorer ang nakahanap ng tila hindi pangkaraniwang mga bato. Pero hindi lang basta kakaiba ang mga batong ito, sila'y kumikislap sa dilim. Ayon sa kwento, ang mga batong ito ay may hugis na hindi likha ng kalikasan at ang mga archaeologists na sumuri rito ay nagsabing konektado raw ito sa isang matagal nang nawawalang sibilisasyon. Hindi lang basta misteryo, kundi tila ba may kapangyarihang taglay ang mga batong ito. Habang dumadami ang tanong tungkol sa pinagmulan ng mga glowing stones, mas lalo namang pinipiling itago ng mga nakadiskubre ang eksaktong lokasyon ng kuweba. Ayon sa kanila, ang kapangyarihan ng mga ito ay mapanganib kung mapunta sa maling kamay. Parang eksena sa isang sci-fi thriller, pero ito ay bahagi ng kwento sa totoong buhay. Isang paalala na may mga hiwagang posibleng hindi natin kayang ipaliwanag at mas lalong hindi dapat pakialaman. Number 1. Ang pinakamatandang Neanderthal sa kasaysayan. Sa isang kuweba sa Italia noong 2015, isang kahindik-hindik ngunit makasaysayang tuklas ang ginimbal ang buong mundo ng agham. Ang bungo ng pinakamatandang Neanderthal na natagpuan kailanman. Ayon sa pagsusuri, ito ay may edad na 170,000 years. Isang tunay na pambihirang sulyap sa sinaunang yugto ng sangkatauhan. Binalot na ng mga elemento ang bungo nang ito'y matagpuan. Pero hindi napigilan ng panahon ang pagpapahayag nito ng kuwento ng nakaraan. Ang mahalagang tuklas na ito ay nagbukas ng bagong pag-asa sa pag-unawa kung paano nabuhay, nag-adapt at kalaunan ay nawala sa kasaysayan ang mga Neanderthal. Ang mga butong ito ay tila piraso ng puzzle na matagal na nating sinusubukang buuin.
At sa bawat bagong tuklas, mas lumalalim ang ating pag-unawa sa ating pinagmulan. Isang paalala na ang mga kuweba ay hindi lang tahanan ng kadiliman kundi mga lalagyan din ng liwanag ng ating kasaysayan.